I was gripping the steering wheel hard as I was looking at Cedric's car not far away from me. Nang lumiko siya ay ganun din ang ginawa ko. May isang kulay puting SUV ang humaharang sa amin para maging magkasunod ang sasakyan namin. Mabilis ang pagtibok ng puso ko at nananakit ang mata ko dahil sa kaiyak. Halo-halo ang nararamdaman ko habang nagmamaneho. I don't know Kyle, I am following him. I just feel like I have to. Hindi ko alam but something's pushing me to follow him, parang may instinct na nagsasabi sa aking tama ang gagawin ko. My heart is still in pain. Gusto kong matawa at maiyak habang iniisip ang nalaman ko kanina lang, sa totoo lang ay nanghihina ang kamay ko habang nagmamaneho. But I know that what I'm doing right now is right. Hindi ko alam kung saan siya pupunta. Hindi ko alam kung sino ang pupuntahan na pagkatapos akong iwan na parang tuta. Is it my sister? Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung sakaling makita silang magkasama. I might hurt them or might just see Earthy and do nothing. Hindi ko alam. Naguguluhan ako, nalilito, nagagalit. I can feel that something bad will happen and I'm readying myself. Tumigil ang sasakyan niya sa tapat ng isang high-end bar. At nang makababa siya sa sasakyan, ay walang lingong tumakbo siya paloob doon. Mabilis kong ipinarada ang sasakyan ko, at halos patakbong pumunta roon para makita siya. Nakita kong nakikipag-usap ang bouncer sa isang babae roon kaya nang mukhang hindi niya napapansin ang paligid ay mabilis akong pumuslit sa loob. Isang madilim na hallway papasok ang daan sa loob at nang makapasok ako ng tuluyan, ay halos mabingi ako sa tunog na nagmumula sa malalaking speaker sa loob. Tilian ng mga babae at ang mga nagsasayawan sa dance floor ang nakita ko. May waiter pa na nagbigay sa akin ng drink pero mabilis ko siyang inilingan at kaagad na inilibot ang paningin ko. Hindi kalayuan mula sa akin ay nakita ko si Cedric na nakatalikod mula sa akin. Kahit na hindi malinaw ang paningin ko ay alam kong siya iyon kaya mabilis kong itinulak ang mga tao sa harapan ko at nagsumiksik para maabutan si Cedric. Excuse. Hinawi ko sila at nang makawala ako sa alo ng tao sa dance floor ay hinanap ko sa paningin ko si Cedric na kanina pa nawala sa paningin ko simula nang malunod ako sa alo ng tao. Naglakad ako kahit na nahahawi ako ng ilan at sinubukang hanapin siya pero hindi ko siya nakita. Luminga ako at nang hina nang wala na akong makita ni anino niya pero kaagad na nakuha ni Terence ang pansin ko. Kalalabas pa lamang niya sa kung saan at dire-diretso siya sa paglalakad kaya ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para sundan siya nang hindi niya nahahalata. Hello! Napatalan ako sa gulat at lumingon at nakita kong nakatayo si Greg sa likod ko at nakatingin sa akin. Greg! I called him at nilingon muling si Terence na papalayo na. Damn! What are you doing here? Alam ba ni Lance na nandito ka? Tinignan ko lang siya at umiling. No, sige, mauuna na ako. Mabilis kong sabi pero mabilis niyang nahawakan ang braso ko para pigilin ako. Wait! Hindi niya alam? Hindi ako sumagot at halos mapamura nang mawala sa paningin ko si Terence. Shit! Paano ko mahahanap si Cedric? Let me go, Greg. May kailangan akong puntahan. I tried pushing him. No. Umiling siya. You shouldn't be here, umuwi ka muna, Chloe. Hindi ka pwede dito. Nangunot ang noo ko sa sinabi niya at hinawi ang kamay niya. Ano ba? Chloe, umuwi ka muna. Sasabihin ko na lang kay Lance na nandito ka. I can sense the panic on his eyes pero iwinaksi ko iyon. Hindi ko siya sinagot at mabilis na tumakbo palayo sa kanya. He shouted at tinawag ako pero binilisan ko ang pagtakbo. Kaagad akong nakakita ng isang pinto, kaya nagtago ako roon hanggang sa lagpasan niya ako. I cursed and shook my head. Ano bang problema niya? Did Cedric told Greg about my sister and him kaya tinatago sila? Magkasama ba sila ngayon ay wala pang alam ang mga kaibigan nito na alam ko na? Makalipas ng halos ilang minuto ay lumabas ako sa pinagtataguan ko at inalala ang daang pinuntahan ni Terence. I really need to find Cedric. Kaagad akong napaayos ng tayo nang makita ang malaking sulat na sa may hallway na iyon. Kaagad akong lumiko sa roon at katahimikan ang bumalot sa pandinig ko. The rooms are all closed. May ilang kwarto na may salamin at ang iba naman ay wala at saradong-sarado.
Gusto ko na sanang umatras nang nakaramdam ako ng kaba sa lugar na iyon, pero sa huli ay may kung anong humatak sa akin na maglakad pa. Naagaw ng pansin ko ang isang kwarto na ilang hakbang na lang ang layo sa akin. Mula sa pwesto ko ay kita ko ang ilaw mula sa nakabukas na pintuan at ang ilang boses sa loob pero wala akong maintindihan kaya lumapit ako. What? Really? Hagalpakan ang narinig ko mula sa loob. Namamawis ang kamay ko at tumigil ang paghinga ko nang makita ko mula sa loob ng kwartong iyon si Cedric at Prenting nakaupo. Pinagpustahan nyo. Sabat ng isa at mabilis akong nagtago sa maisiwang ng pinto para huwag nilang makita. Mula sa pwesto ko ay kita ko sina Terence, Greg at Cedric. Sa harapan naman nila ay naroon ang hindi ko kilalang mga tao, pero dalawa roon ay pamilyar ang mukha sa akin. The other two is talking to them na parang kalapit nila ito puwera sa isa na tahimik lang at nagmamasid at nag-aantay ng susunod na mangyayari. Narinig ko ang maiksing sagot ni Terence doon na sumagot dahil tahimik lang si Cedric. Napansin ko ring ang hindi mapakaling si Greg sa pagkakaupo niya at si Cedric na seryoso pero sumisilip sa telepono. So, hindi talaga yun ang girlfriend mo? Pinagpustahan niyo lang siya, Lance? Dagdag ng isa. Magkwento ka naman. Napaatras ako at humigpit ang hawak ko sa lailayan ng damit ko. Ano ba talagang nangyari? Sige na, sabihin mo na. Sabi ng isa pang lalaki roon na nasa harapan nila. I can't remember his face pero wala na ako sa wisyong isipin iyon. Nanigas lang ako sa kinatatayuan ko at hindi makagalaw o makapagsalita man lang. That was nothing. Malamig na sagot ni Cedric at kita ko at pagkunot ng noo niya habang tumutungga ng alak. What? Pare naman, akala ko nagseryoso ka na, yun naman pala ay lokohan lang iyong sa girlfriend mo. Anang lalaki bago humalakhak. She isn't my girlfriend. His words pierced in my heart. Parang tinusok ito ng paulit-ulit sa sinabi niya. Ako ba? Ako ba ang tinutukoy niya? Gusto kong humagulgol sa narinig ko pero pinilit kong ihuwag makagawa ng ingay. Lance naman. Parang hindi tayo magkaibigan dati. Napakadamot mo, akala ko nga nagseryoso ka na. Aba, ganun ka pa rin pala. Kasunod nito ang halakhak ng nagsalita. Humigpit ang pagkakayom ng kamay ko at huminga ng malalim para maging normal ang paghinga ko. Chlo ba ang pangalan nun? Sabat noong isa at sa sobrang panghihina ng tuhod ko, ay naatrasan ko ang isang bagay roon na nagdulot ng mahinang kalabo. I held the breath, buong akala ko ay mapapansin nila iyon pero hindi sila lumingon sa pwesto ko. Ha? Chlo may ba iyon? So hindi mo talaga girlfriend yun? Nga, nabakas ko ang pagkairita sa boses ni Cedric at sumulyap na naman sa telepono. Nalaglag ang pinipigil kong luha sa mata na pilit kong sinalo ng mga daliri ko. Sa muling pagmulat ko ay nakaramdaman ako ng takot dahil sa isang matalim at itim na matang sumalubong sa akin. Napipilan ako at hindi matanggal ang tingin ko sa ikatlo sa mga lalaking hindi ko kilala na tahimik lang kanina pero ngayon ay matiim na ang pagkakatingin sa akin. I don't think so. Biglang sabi nito sa kawalan na nagpatahimik sa kanila. Ang mata nito ay nanatili sa akin at kahit na nanlalabo na ang mata ko sa luha ay nakita ko ang pagtaas ng sulok ng labi niya at tinanggal ang tingin sa akin na parang hindi ako nakita at bumaling sa nga tao roon. So, Chlo. Panimula nito na nagpatahimik sa dalawang kasama niya. I can see how Greg and Terence get tensed at mariin ang pagkakatiimbagang ni Cedric. She isn't your girlfriend. Sinong girlfriend mo, yung kapatid niya? Walang nagsalita sa kanila at natakpan ko ang mukha sa sobrang pagpigil sa pag-iyak. No. Mabilis na sagot ni Cedric ay umiling pa. No. Tumawa ang lalaki. But I saw you with her, always. Yung Rika, di ba madalas mong kasama iyon? Napahawak ako sa pader sa mailikuran ko at hindi na nakaya ng tuhod ko, kaya pabagsak akong napaupo sa hapag. Girlfriend niya iyon. Biglang sabat ni Greg at doon na tuluyang nadurog ang puso ko. So, sila nga. That thought makes in my heart sang in agony. Hindi ko na nakita ang reaksyon nila dahil sa nakatulala lang ako sa lapag habang patuloy na lumuluha. Hindi ko na kailangang magtanong. Sinabi na niya and his confirmation is enough. We had the bet nang nag-umpisa, yung dare noon,
he will have to get close to Chloe so he can ask about the whereabouts of Rika, her sister. Namanhid ang katawan ko sa narinig. Greg speaking at kahit anong pigil ko sa tenga ko para makarinig ay hindi ko magawa. He'll make the girl fall for him to get revenge sa pag-iwan sa kanya noong ex niya. Did she fell? Saad ng lalaki. Hindi nagsalita si Cedric, nanatili lang siya sa pagkakatulala sa baso niyang puno ng yelo. Ani Greg. Lance, I'm talking to you. Did she fell? He retorted. Cedric heaved deep sigh before nodding. Yes, she did. And it crashed hard. Without you catching me. Do you love her? That girl who fell, si Chloe. Mahal mo ba? Don't know why I'm still staying here and crying my heart out. Hindi ko alam kung bakit narito pa rin ako para saktan ang sarili ko. And no, never. It's always been Rika. Wala nang iba. Napasandal ako sa pader sa narinig. But have fun. Dagdag ni Cedric at mabilis na uminom ng alak at umiling. Wala akong mabakas na emosyon sa mata niya pero ang labi niya ay nakaangat dahil sa ngisi. I had fun screwing her. Napahawak ako sa kwintas na ibinigay niya at tinulungan ang sarili ko na makatayo sa kabila ng panghihina ng tuhod ko. I need to go. I will stop torturing myself. If I'll go continue hearing this then might break at wala akong kahit anong ideya para muling maibalik ang piraso nito. You had fun. Tumango-tango ang lalaki bago tumayo. Eva, don't you tell her how much you had fun. Biglang bumukas ang pinto at halos masilaw ako sa ilaw na nanggagaling sa loob. Nalalaki ang mga mata ni Cedric nang makita ako. Umawang ang labi niya at nakita ko ang pagkaputla ng mukha niya. Ayu. Chloe. He called me at bago pa man siya makalapit sa akin ay mabilis ang ginawa kong pagtakbo. I run as fast as can. Hinawi ko ang lahat ng tao na sumalubong at humarang sa akin. Ano ba yan? Narinig ko ang sigaw ng isang babae na natapunan ang tiyampag sa suot na damit dahil sa nagawa kong pagsanggi. I'm sorry. I muttered inside my head. I just want to stay away from here. Just want to be alone. Just want to be gone. Nalalabo na ang mata ko at halos marinig ko na ang pagkakabasag ng puso ko. I felt numb. Pagkalabas ko pa lang ng bar, ay tumakbo pa ako at nawalan din ng lakas kaya nadapa ako at bumagsak sa lupa. I cried even harder because of the mixed type of pain I've been feeling right now. Sinubukan kong umupo at niyakap ang sarili ko. Itinakip ko ang mga kamay ko sa mukha ko habang tahimik na umiiyak. Ayu. Chloe, isang pamilyar at malungkot na boses ang nagsalita sa harapan ko at alam ko na kaagad kung sino iyon. Nakaramdam ako ng pagsisisi dahil sa hindi pa pagtakbo ng malayo. I should have run fast. I should have run anywhere kung saan wala siya. Chloe. Tinanggal ko ang mga kamay ko sa mukha at nakita ko ang mga paa niya. Hindi ako sumagot, ang natulala lang sa paa mga niya. Ayu. Chloe, ulit niya. Bahagyang umupo siya at nagpantay ang mga mukha namin at naramdaman ko ang kirot sa puso ko sa mga sinabi niya. I remembered him, sweetly calling the name. I remembered him telling me how much he loves me and I'm the only one, but in just a snap of the hand ay nag-iba na ang ikot ng mundo. Instead of remembering his sweet talks and voice, I now remember the large and sharp words that he said. I now remember the fun he had in playing and screwing me. Agad akong nag-iwas ng tingin at lumayo sa kanya. Nanginginig ang paang tumayo ako at nag-umpisa maglakad paalis. No, hinatak niya ang braso ko kaya napaharap ako sa kanya at tumama ako sa katawan niya. Let go. I whispered and pushed him pero hinigpitan niya ang hawak sa akin. Nanginginig ang kamay nitong hinawakan ang mukha ko at pinunasan ang luha ko. Sorry, Chloe, please. Tinabig ko ang kamay niya at umatras. Malamlam ang mata niyang tinignan ako at pilit na hinahawakan ang balikat ko pero iwinawaksi ko ito. Totoo ba? Totoo ba yung narinig ko? Pikit mata kong tanong, nagbabaka sakaling mali ang rinig ko. Napailing ako at hinawi ang kamay niya sa braso ko.
I stared at him, aware of his sweet face and what I am look like right now. I stared at him intently and coldly. Is it fun? Mapait kong sabi. Ahu. Chlo, namumula ang mata niyang tinignan ako, at maya-maya pa ay umiling sakin habang pilit na hinahawakan ang kamay ko. Do you have so much fun screwing me? The voice broke as said that. I gritted the teeth at nakuyom ko ang kamay ko. And no, hindi yun. Hindi. Please hear me out. Marahas siyang umiling-iling. Ang saya no. Ang saya-saya mo. Awang-awa ka siguro sa akin ngayon kasi umiiyak ako sa harapan mo. I closed in my eyes. Alam mo, awang-awa din ako sa sarili ko. Nanginginig kong sabi at napatungo ako para pahirin ang luha ko. Hindi yun, please. Magpapaliwanag ako, umiling ako at tinitigan siya. No need, I've heard enough. Malamig kong sabi. Pustahan? Pagkakakong tumawa. Pustahan lang pala ako. Ang saya naman. Akala ko totoo na, laro naman pala. Hilaw akong ngumiti at tinulak siya ng akmang lalapit sa akin. You should have just told me what kind of game do you like para alam ko kung paano ako makikipaglaro sa'yo. Humikbi ako. You don't understand, pilit niya. Anong hindi ko maintindihan dun? Naiintindihan ko. Niloko mo ko. Pinaglaruan. Anong hindi ko maintindihan dun? Nabasag ang boses ko at napahagulgol ng iyak. I've trusted you, Cedric. I've trusted you with Ilva heart. I've trusted you enough to break me. Akala ko iba ka. Akala ko. Hinila niya ako at napasubsob ako sa dibdib niya. Wala na akong lakas para maitulak siya, kaya hindi ko na siya napigilan ng mahigpit niya akong yakapin at hinaplos ang buhok ko. Pinagkatiwalaan kita. I whispered and inhaled sharply while punching his chest. Bakit kapatid ko pa? Bakit sa lahat siya pa? Niyakap niya ako ng pilit at halos ayaw na akong pakawalan kahit anong tulak ko sa kanya. Chlo. No. I pushed him more with all my strength. Sorry, patawarin mo ko. Mahal kita, Chlo, please. Maniwala ka. Nagmamakaawa ang boses niya pero wala akong maramdamam. I'm mad at him, I'm mad at my sister, I'm mad at the destiny, I'm mad at myself. Why am I supposed to feel this way? Ano bang ginawa ko para masaktan ako ng ganito? Mahal kita. Your love's bullshit, Cedric. I said in a stoned voice. Hindi dapat pinagkakatiwalaan ang nakakagagong pagmamahal mong yan. Please, mahal kita. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko at tinitigan ako sa mata. Kalokohan. Tumawa ako at nag-iwas ng tingin. I can almost feel the bitterness in his voice. Kalokohang pagmamahal yan. Marahas kong tinanggal ang kamay niya sa balikat ko at pinakatitigan ko siya. I hate you. Matigas kong sabi at kita ko ang takot sa mata niya. No. You don't hate me. Please. Nakita ko ang pagtulo ng luha niya mula sa namumulang mata pero ipinilig ko ang ulo ko. Tumalikod ako para umalis pero napapiksi ako sa gulat nang ipaikot niya ang braso mula sa likuran ko. Please don't hate me, please, Chlo, no. Mahigpit ang pagkakayakap niya sa likuran ko habang sawing bumubulong, kinagat ko ang labi ko at nagbabadya na namang magsihulugan ang mga luha ko. Ayoko na. Pagod na akong umiyak. Tama na. Kinalas ko ang kamay niyang nakapaikot sa baywang ko at hinawi ang ulo niya na nagpupumilit na sumiksik sa lig ko. I heard his sobs that breaks in my heart in more tiny pieces. Hinarap ko siya at pagod na ngumiti. Inabot ko ang likod ng liig ko at kinalas ang isang bagay na nagpapaalala sa akin ng kasinungalingan niya. No. No. Please, Chlo, don't. Umiling-iling siya at tumaas baba ang balikat niya. Umiiyak ako habang ginagawa ang pagkalas at ganun rin siya. Nang makalas ko iyon ay nabakas ko ang panghihina at sakit sa mata niya. I held the necklace and the ring tight before giving it a glance, one last time.
Kinuha ko ang kamay niya na pilit niyang ikinukubli at pinilit iyong buksan. Hindi ko kukunin yan. He was shaking exasperatedly. Please, Cedric. Take this. Tumungo siya at doon ko na nabuksan ang palad niya. Inilapag ko doon sa palad niya ang kwintas at malungkot siyang nginisyan. Give it to her, I know it's been always her all along. This belongs to her, not mine. I said faintly and turned a step back kahit nakita ko ang pagtutol sa mata niya. Akmang aabante siya pero umiling ako sa kanya. Congratulations, you've won. I whispered in the air before turning back. And I lost the game, I fell and crashed hard. Nanginginig ang kamay ko nang pihitin ko ang susi sa sasakyan ko at nagmaneho palayo. Nakatulala lang ako sa kawalan at parang naging usok ang paligid sa paningin ko. Wala sa sarili ang pagmamaneho ko palayo sa lugar na iyon at mabilis kong pinaadar ito. I just need to be far from here. I need to stay away before I broke. I tried closing his eyes, but his words of echoed in my mind. He enjoyed screwing me. He has a relationship with Eva's sister. It was just a game. Hindi ko alam kung paano ko lulunukin ang lahat ng nalaman ko ngayong araw. Parang pinupukpok ang ulo ko at pinipiga ang puso ko sa sakit. Kaagad na nahulog ang luha ko at ang ilang patak noon ay naging halos talon na hindi maubos-ubos. I stared at the steering wheel and a sob escaped in my mouth. Humigpit ang hawak ko roon at mas binilisan ang pagpapatakbo ng sasakyan ko. I don't care about anything now, I don't care about the things that will happen. I just want to stop the pain, kahit iyon lang muna ngayon. Gusto kong mamanhid na lang dahil sa sobrang sakit. Unti-unting nanlabo ang mga mata ko dahil sa luha na dumaan mula roon. Ang dibdib ko ay unti-unti nang nananakit sa pagkawala ng hangin. I clutched the chest and closed my eyes to relax pero hindi ko na kaya. Parang bawat paghabol ko ng hininga ay siya ring pagkawala nito. Nanginig ang kamay ko at mabilis kong kinapa ang pouch ko para sa inhaler ko pero dahil sa sobrang panginginig ay nadulas ito mula sa kamay ko. Napasinghap ako at marahas kong pinunasan ang luha ko at kaagad na tumungo para kuhain iyon, ngunit sa pag-angat kong muli ng tingin ay sinalubong ako ng isang nakakasilaw na ilaw. Kaagad na inatake ng takot ang puso ko at nanlaki ang mata ko sa gulat. I screamed and did my best to maneuver the car. Pinihit ko ang manibela para makaliko palayo roon pero sa ginawa kong pag-atras ay nawala sa balanse ang sasakyan ko at nakita ko na lang ang sasakyan na dire-diretsong pumunta sa isang malaking puno. Sinubukan kong magpreno at lumiko palihis roon pero naramdaman ko na lang ang malakas na puwersa na tumama sa unahan ng sasakyan at ang malakas na pagkakauntog ng ulo ko sa manibela. I groaned in pain. Sinubukan kong gumalaw pero pumintig lang ang ulo ko sa sakit kaya hindi ako nagtagumpay. I reached for the forehead and horror ate me up when I saw blood. I smiled sadly and that's when inside hearing becomes dull. Nagsimula na sa pagbabalik lahat ng mga nangyari sa akin nitong mga nakaraang araw. Lahat ng bagay na nagpasaya sa akin, ang bagay na bumuo ng araw ko at ang mga bagay na umasak ng pagkatao ko. If this was my last day then would gladly accept it. Nanlabo na ang mga mata ko at nawala ng lakas ang mga kamay ko. Nakarinig ako ng ingay sa labas ng sasakyan pero hindi na ako nakahingi ng tulong dahil sa hangin na lang sa bunganga ko at kusang bumagsak na ang mga mata ko. Pero ang anak mo, ano na lang ang gagawin ko kung may mangyayaring masama sa kanya? Isang pabulong pero matalas na boses ang nagpagising sa akin mula sa malalim na pagkakatulog. I'm alive. I'm still breathing. Relax, Chloe's gonna be fine, may cut lang sa may ulo niya pero maayos na siya. Narinig kong sabat ni Papa. Iminulat ko ang mata ko at kaagad akong sinalubong ng isang kulay puting pader. Pumikit pa akong muli para i-adjust ang mga mata ko sa ilaw at pinakiramdaman ang sarili ko. Chloe, anak! Wala pang ilang segundo ay kaagad kong naaninag ang pagpunta sa harapan ko ni Mama at kaagad na sinilip ako. God! Chloe! Sinubukan kong tumayo pero nasapo ko ang ulo nang makaramdam ng sakit. Damn it! I'll call the doctor, sabi ni Papa at mabilis na lumabas ng kwarto. Si Mama naman ay nanatiling nasa tabi ko at inalalayan ang braso ko para makaupo ng maayos. Salamat, Ma. Paos kong sabi at sumandal. Ayos ka lang ba, anak?
Masakit ang ulo mo. Ilang araw kang walang malay at nag-alala ako sa'yo. Lumapit siyang maigi at hinawakan ang pisngi ko. May masakit pa sa'yo? Tinawag na ng papa mo ang doktor, anak. Ngumiti ako ng maliit at hinawakan ang kamay ng mama ko sa pisngi ko, nabakas ko ang pag-aalala at takot sa mata niya. I'm fine, ma. Wala naman pong masakit sa akin. Pagsisinungaling ko pero sa totoo lang ay naramdaman ko ang pagkirot sa may bandang ulo ko para hindi siya mag-alala. Hindi pa man nakakapagsalita si mama ay kaagad na nagbukas ang pinto at pumasok mula roon ang doktor kasama ang papa ko. Kaagad akong ineksamin ng doktor at chinek ang vital signs ko, pati na rin ang sugat ko. Good thing is hindi masyadong malakas ang pagkakabangga ng ulo niya sa manibela, kaya walang naging komplikasyon. It was also the good thing na mabilis siyang nadala sa ospital at kaagad na naagapan. The doctor smiled and nodded at us. The cut will heal weeks from now and she will good to go. Huling sinabi nito at nagpaalam na paalis. Who brought me here? Ang agam-agam sa utak ko ay hindi mawala. Ilang araw akong walang malay? Ano ba talaga ang nangyari? Ano bang nangyari anak at nagmaneho ka ng sasakyan? Hindi ba sinabi na naming ihuwag muna habang hindi ka pa marunong? Puno ng pag-aalala na sabi ni mama habang naupo sa tabi ko. Si papa naman ay inabutan ako ng tubig na kaagad kong tinanggap at ininom. Bigla ko namang naalala ang sasakyan na nasira ko. Spang of guilt rushed through me as I remembered it was their gift for me pero nasira ko. Ma, yung sa sasakyan. I'm sorry. Napabuntong hininga ako at napatungo. Parang nawalan ako ng lakas habang iniisip ang mga nangyari. How careless and selfish can it be? Hindi ko man nang inisip ang mga magulang ko sa mga pinanggagawa ko. I almost lost my life because of being pathetic. Hindi ko na inisip ang kapakanan ng marami. Sana ay hindi ko na lang pinilit na mag-drive ng mag-isa. Sana hindi nasasaktan ang pamilya ko ngayon. Hindi, anak. Mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa sasakyang iyon. We can always buy another car, but you can only have your life once. Ano bang iniisip mo, anak? Nanghina ako nang makita ang pamumula ng mga mata ni mama at maya-maya pa ay umiyak siya. Sorry ma, niyakap ko siya at humagulgol sa balikat niya. Maya-maya rin ay naramdaman ko ang pagyakap sa amin ni papa at paghalik nito sa ulo ko. Nag-alala kami ng papa mo nang tawagan kami ni Lance para sabihin ang nangyari sa'yo. We're really scared to lose you, anak. Huwag mo nang ulitin iyon. Tumango ako ng paulit-ulit sa sinabi ni mama pero hindi nakaligtas sa akin ang pagbanggit niya sa pangalan ng tao na naging dahilan ng pagluha ko. Sorry po, I sobbed at nang humiwalay sila sa akin ay kaagad kong pinunasan ang mata ko at huminga ng malalim. Ano ba talagang nangyari, Chlo? Nang mahimasmasan ako ay yun kaagad ang tanong sa akin ni mama. Nilingon ko siya at kaagad na sumikip ang dibdib ko sa tanong niya. Nothing ma, I just lost in my breath while driving. Mabilis kong sagot at humugot ng hininga. You're crying aren't you? Bakit? Dagdag niya at doon ako hindi nakapagsalita. Bumalik sa alaala ko ang mga nangyari noong araw na iyon at hindi ko naiwasan ang pamamait ng pakiramdam ko. Let your daughter rest, pagod iyan. Biglang sagot ni Papa kay Mama na nag-aantay ng sagot ko. I silently thank his interruption dahil sa hindi ko talaga kayang sagutin ang sinabi ni Mama. As long as I want to tell them everything and see I just can't. Mahal ko ang mga magulang ko at ayokong malaman nila ang nangyari sa pagitan naming tatlo. Nang nilingon ko naman si Papa ay parang nagtatanong ang mata niya sa akin pero nag-iwas lang ako at hindi sumabat. I know he can sense something. How would I tell them? Na umiiyak ako dahil kay Cedric. Na may kinalaman ang kapatid ko. Na pinaglaruan ako. Ganun ba? Sige at magpahinga ka muna. Gusto mo ba ng makakain? Tanong niya at tipid akong tumango kahit hindi naman ako nagugutom para maiwasan ang tanong niya. Tumayo naman si Mama mula sa tabi ko pero bago pa man siya makalabas ay nilingon niya ako. Chlo, I forgot to tell you but Lance is waiting at the lobby. Nahigit ko ang hininga sa sinabi niya. I asked him to come but he insists on going here. Ilang araw na rin siyang nandito. Papasukin ko ba?
Inosenteng sabi ni Mama at kaagad naman akong napatikhim at hindi nagsalita. No visitors for her today, kagigising niya lang at pagod siya. Let her be alone, just this time. Sabat ni Papa habang matiim na nakatingin sa akin. Lumapit siya para hagkan ang noo ko at inayos niya ang buhok ko. Sleep for now, Chloe. Ako na ang bahala. He smiled at may bago sumama sa mama ko palabas. Nahiga ako sa kama pero nanatili ang titig ko sa kisam. What is he doing here? He's done with me, right? Bakit kailangan pa niyang puntahan ako rito? Is he guilty? What? Mariing ipikit ko ang mata at pinunasan ang umalpas kong luha dahil sa sakit na lumulukob sa dibdib ko. I'm done with this. Ayoko nang masaktan. Days passed like a blur, nanatili akong nasa ospital lang habang nagpapagaling. His parents always visit me pero wala pa ring bakas ng kapatid ko o maging ni Kuya Jules. Don't know Gail at hindi ko naman kayang magtanong. Pakiramdam ko ay kapag narinig ko ang pangalan ng kapatid ko, ay bigla na lang akong manghina at maglupasay ng iyak. Bukas makakalabas ka na. Nilingon ko si Mika nang magsalita siya sa tabi ko. I nodded slowly at inabot ang mansanas na ibinibigay niya. Chloe, she called DV attention kaya humarap ako sa kanya. Bakit? I asked her. Hindi mo ba papapasukin si Lance? Natigil ako sa sinabi niya at kaagad na nag-iwas ng tingin. Lance always stays here at the hospital pero ni minsan ay hindi siya pumasok dito sa loob ng kwarto ko para puntahan ako. Hindi ko naman siya pinagbabawalan na pumasok pero hindi ko rin naman siya kayang makita, kaya mas mabuti na iyon. No, wala na rin naman kaming dapat pag-usapan. Tipid kong sabi at iniwas ang tingin ko. Ano ba talagang nangyari? Chloe, you can tell me, handa naman akong makinig. Marahang sabi niya sa akin. I'm sorry Mika pero hindi ko pa kayang magsalita sa ngayon. It's still fresh, hindi ko pa alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Sagot ko naman sa kanya. But when the right time comes and I'm fully healed ay sasabihin ko na sa'yo. I know someday I can. Okay. She answered and touched my hand. Basta nandito lang ako ha. Huwag kang mag-atubiling tawagan ako. I nodded and smiled at her. That night ay hindi ako makatulog. I was left alone in the room dahil sa kumuha ng damit ang parents ko sa bahay at si Mika ay kinakailangan na umuwi sa kanina. I find it weird dahil pakiramdam ko ay may nakamasid sa pagtulog ko. Ipinikit ko ng pilit ang mata at pilit na iwinawaksi ang mga posibilidad at tinitigan na lang ang pader malapit sa bintana. I heard the door creak open kaya naisip kong ang mga magulang ko iyon pero hindi ko naman maigalaw ang katawan ko para pumihit. Ahu! Chloe! In my eyes widened in shock when heard that familiar, sad voice. I stayed still and shut my eyes off to pretend that I'm sleeping. Ew! How are you? May masakit ba sa katawan mo? Pagkausap niya sa akin at naramdaman ko ang paglubog ng tabi ko. Napigil ko ang hininga at pinigil ang sarili ko sa paggalaw ng abutin nito ang kamay ko. Sorry kung ngayon lang ako nakapasok ha. I tried but can't, palagi ka kasing may bantay. He sighed at naramdaman ko ang paghalik niya sa kamay ko at ang marahang paghaplos ng daliri niya roon. I'm sorry if I'm not able to take care of you. I'm sorry you almost lost your life. Kasalanan ko. Kasalanan ko ang lahat. His voice broke at halos mapahagulgol na rin ako ng iyak. If I'm just strong enough, Ivy, kung hindi sana ako natakot edi sana nasabi ko sa'yo. Edi sana hindi ka nagkaganto. He sobbed at naramdaman ko rin ang pangingilid ng luha ko. Nasaktan ka dahil sa akin, I'm sorry, sweetie. Sana ako na lang ang nandyan, sana ako na lang ang nasaktan, huwag ka lang. He cried and his hand shakes around mine. Mahal kita, Chloe. Mahal na mahal kita. Sana. Suminghap siya. Sana pakinggan mo ako. He begged. Naramdaman ko ang pagkakabasa ng kamay ko dahil marahil sa mga luha niya. What the hell are you doing here, Cruz? Nawala ang boses ni Cedric at napalitan ng galit na boses ng ama ko. Ew. Tito, Cedric called him. Stay away from her.
Sinabi ko ba sayong pumasok ka dito? You caused too much pain to Dim's daughter. Layuan mo siya. Nawala ang kamay ni Cedric sa kamay ko at inatake ako ng kaba nang mawala din siya sa tabi ko. I'm sorry, sir. I just want to see her, kahit ngayon lang po. Marahan ang ginawa kong pagpihit at nakita ko si Cedric na nakatungo at ang papa ko na masamang nakatingin sa kanya. I thought you're the right man for my daughter but you proved me wrong, Lance. Dad's cold voice echoed the room at halos maramdaman ko na ang pagtataasan ng mga balahibo ko. I'm sorry, sir. He answered at mas lalong tumungo. Nakita ko ang pagpahid niya ng luha sa mga mata niya at nang bumaling siya sa pwesto ko ay nanlaki ang mga mata niya. Chloe. Akmang lalapit siya nang makita ako pero mabilis siyang natulak ng papa ko palayo. Don't you dare come near her, Cruz. Galit na sigaw ni papa. Chloe. He called me at sinubukang lumayo sa papa ko pero tinulak lang siya nito. Kahit saglit lang, please. Nilingon niya ako at kaagad na namasa ang mga mata ko. Sir, please. 1 minuto lang po. I bit the lip to stop myself from crying. Saglit lang, pakiusap. Saglit lang. Halos itulak na siya ng papa ko paalis ng kwarto at hindi ko na napigilan ang pagbuhos ng mga luha ko. Chloe, hear me out. Pakiusap niya at nakita ko ang pamamasa ng pisngi niya at ang pamumugto ng mata niya. His eyes are puffy red and I can't stand looking at it anymore. Nilingon ako ng papa para hingiin ang permiso ko at bumaling ako kay Cedric na halos magmakaawa na. I shook his head and his shoulder fell. Nakita ko ang pagiging malungkot ng mata niya pero pilit siyang nag-angat ng tingin at nagpumilit na lumapit sa akin. Mahal kita, Chloe. He mumbled. Please. And I shook his head again. No, nanginig ang boses ko habang sinasabi ko iyon at ang mata niyang nagmamakaawa ang huli kong nakita bago ako tumalikod at nagtalukbong ng kumot. Sometimes, you have to let go of the pain for you to finally breathe. Miss Chloe, kain po tayo. Nilingon ko si Tessa at tinanguan. Sige, mauna na kayo. I just need to finish this file tapos susunod na ako. Nilibot ko ang paningin at nakitang busy rin ang ibang team members ko. Tawagin mo na din ang ibang kasamahan mo, Tess, kumain na kayo. Umiti ako at inayos ang salamin ko bago sinakop ang mga dala kong folders bago tumayo. Sa opisina lang ako, she nodded and smiled. Salamat, miss. Nilibot ko ang paningin sa site habang naglalakad ako papunta sa opisina ko. Ilang linggo na lang at matatapos na ang renovation sa building at magagamit na din sa wakas. Let me help you. Nagulat ako nang biglang maisumakop sa mga dalahin ko at kaagad kong nilingon si Travis na nasa harapan ko at nakangiti. Why, Trav? Napadalaw ka? Nakangiti kong sabi sa kanya. Yes, said, pinapunta kasi ako ni Tito dito ngayon lang. He asked me to check on the site and also to check on you. Sabay kaming naglakad papasok ng opisina ko. I'm fine, ano ka ba? I can manage here and besides, kasama ko naman ang team members ko kaya di mo na ako kailangang alalayan. Sabi ko sa kanya bago naupo sa swivel ko. Inilapag naman niya ang mga folder na kinuha niya mula sa akin at inilagay sa ibabaw ng mesa ko. Good, nung una pala sabi ko na sa papa mo na hindi mo na kailangan ng tulong sa mga ganito but he really insists. Well, that's okay though, at least nakikita ko ang mga ginagawa mo. Bakit? Ano bang ginagawa ko? Umismid ako sa kanya at tumawa naman siya sa reaksyon ko. Wala naman, baka mahuli kita uling nagbabasa ng libro dyan tapos hindi mo ginagawa ang trabaho mo. He teased at nanlaki ang mata ko. Hoy! Travis! Subukan mo akong isumbong kay Papa at ipapatapon talaga kita palabas ng site. Humagalpak siya ng tawa at tumayo para guluhin ang buhok ko. Ano ba? Reklamo ko sa kanya at tinapik ang kamay niya. Chill lang, Chloe. Siyempre hindi ko isusumbong, takot ko lang sayo. Mumiwi pa siya at halos itapon ko sa kanya ang planner sa harapan ko sa sobrang kalokohan niya. Ewan ko sayo, Travis. Ang mabuti pa, lumayas ka na sa paningin ko. Pagtataboy ko sa kanya pero tinawanan niya lang ako. You're silly, ngisi niya. Teka, nandito ba si engineer?
Tanong niya sa akin at kaagad naman akong napaisip sa sinabi niya. Nandito ba si Nicholas? I think I saw him kanina kasama yung architect. Bakit? Tanong ko sa kanya. Kakausapin ko lang saglit kasi uwi muna akong Pilipinas ngayon. Tinignan ko siya at nangunot ang noo ko. Pilipinas? Ngayon? As in. Tumango naman siya at may inabot sa aking envelope. Read that later, okay? Then decide if you would go or not. Tawagan mo ako kapag may desisyon ka na. Kinuha niya ang kamay ko at ipinatong roon ang envelope na kulay pink. Para saan ba to? Tanong ko habang pinapasadahan ng tingin ang envelope. I flipped the envelope and instantly saw my name written in cursive manner. Basta, basahin mo na lang mamaya. Umunat siya sa harapan ko at pinatunog ang kamay. See you soon, Chloe. Pumunta ka ha? Ngiti niya. Ano ba kasi to? Akmang bubuksan ko na ang sulat pero kaagad niyang pinigan ang kamay ko. Don't. He stopped me. Mamaya mo na basahin. He added at nang mag-angat ako ng tingin ay nakanguso siya sa akin. Bye. He waved at me at ginulong muli ang buhok ko. Bye, nawiweird uhang sabi ko sa kanya at inayos ko ang salamin ko. Tawagin ko lang si Nick tapos siya naman magbabantay sayo. Sabi niya sa akin. Kaya ko ang sarili ko, Travis. I'm already 24. No need to babysit me. Istorbohin mo pa yung tao. He rolled his eyes at me. Yabangs. Tis. Umalis ka na nga dito at lumipad na pabalik doon sa malayo. Huwag kang papakita sa akin at bibigwasan talaga kita. Tawa lang ang isinagot sa akin ng loko at nagulat ako nang hagisan niya ako ng kung ano na kaagad kong sinalo. Ano to? Chocolates, obvious ba? He mocked. Binili mo. Para sa akin. Napangiti ako at kaagad na binuksan ang balot ng mamahaling chocolate. Hindi, pinabibigay lang. He shrugged at kaagad ko siyang tinanong kung sino pero hindi niya ako sinagot at minisyan lang. Sige, tatawagin ko na si Nicholas ha. Tumango ako at hinayaan siya na lumabas pero bago pa man siya mawala sa paningin ko ay tumigil siya at nilingon ako. Chloe, he called me. Really? I asked him and bit the side of the chocolate. Bitter ka pa ba? Nilingon ko siya at kaagad na nagsalubong ang kilay ko. Bitter san? Ang tamis nga ng kinakain ko. Nang tignan ko siya ay seryoso lang siya habang nakatingin sa akin. Nakapamulsa pa siya habang pinagmamasdan ako at nang ulitin ko ang tanong ko ay nginisen niya lang ako. Hindi. Sagot ko ng kalaunan ay nakuha ko ang sinabi niya. Bumaba ang tingin ko sa chocolate at ibinaling ko na lang ang pansin ko roon. Then come if you're not. Makahulugang sabi niya at hindi na ako nakapagtanong ang bigla na lang siyang nawala sa paningin ko at ang tunog na lang ng nagsarang pinto ang narinig ko. Pagkaalis ni Travis ay kaagad kong pinagbigyan ng pansin ang trabaho ko na halos nakalimutan ko na ang pagkain. Mabuti na lang at nakatulong kahit papaano ang chocolate na ibinigay ni Travis para hindi ako masyadong nagutom. Si Travis ang nakasama ko sa Germany noong napunta ako rito para asikasuhin ang negosyo ng parents ko at sila naman ni Mama at Papa ang namahala sa branch namin sa Cebu at Manila. I was shocked upon seeing Travis here pero siya pala ang pinagkatiwalaan ng Papa ko para i-train ako sa negosyong ito. At first, I felt awkward. Lalo na at alam kong may kinalaman siya sa mga nangyari sa nakaraan. It's awkward kasi kapag nakikita ko si Travis naaalala ko siya, but as time goes unti-unti ko na siyang nabitawan hanggang sa nawala na sa kanya ang nararamdaman ko. I've learned to let go hanggang sa kalaunan ay hindi ko na siya naaalala sa mga bagay na ginagawa at nakikita ko. I let go and I moved on. Anak, sigurado ka na ba dyan sa desisyon mo? Malungkot na sabi ni Mama habang nakaupo sa tabi ko sa kama. Opo, Ma. I answered her at nagpatuloy sa ginagawang pagtutupi ng damit sa maleta ko. You don't have to be away from us, anak. If you want to work then you can manage our branch here on Manila or Cebu. Nabakas ko ang lungkot sa mata niya kaya naupo ako at hinawakan ang kamay niya. Bibisita naman ako dito sa inyo, may or we can Skype or FaceTime every time. Huwag ka nang malungkot. I held her hand.
Ang layo ng Germany dito, anak. Sigurado ka na ba talaga? Tumango ako at niyakap siya. I'll be fine, ma. Is promise. That day, just stayed in his condo. Wala akong ginawa kung hindi ang mag-ayos at linisin ang kondo ko. Kanina ko pa rin nakikitang nagriring ang telepono ko, pero hindi ko iyon pinagbalingan ng pansin. Instead, I turned it off and tore the SIM card apart, bago ko itinapon sa basurahan ang putol na mga parte nito. I just stared at the city lights that night hanggang sa napagod na ako at napagdesisyunang matulog. I just woke up when heard the landline ringing kaya kaagad akong tumayo at dinala ito sa tenga ko para sagutin. Hello? I answered sleepily. Hello? Hello? I stilled. Hindi kaagad ako nakapagsalita nang marinig ko ang boses na iyon sa kabilang linya. Who's this? Maangkong tanong. Chloe, sorry. Please. Sumikip ang dibdib ko sa paos niyang boses na iyon kaya hindi ako nagsalita. Ay, kahit saglit lang ka, kahit 5 minuto. Please. Nabasag ang boses nito sa kabilang linya at bago pa man niya marinig ang hikbi ko, ay kaagad ko itong binabaan at patakbong pumunta sa kwarto ko para umiyak. No, I won't talk to you. That day after that night ay napagdesisyonan kong mag-ayos para pumunta sa bahay namin at kunin ang passport ko kay Papa. Inabot ko ang bag ko sa sofa at lumabas ng kondo ko pagkatapos i-lock, pero hindi kaagad ako nakagalaw nang bumungad sa akin si Cedric na nakaupo habang nakayupyop sa tabi ng pintuan ko. Napaawang ang labi ko sa gulat sa nakita ko. Naramdaman ko ang pagbigat ng dibdib ko at wala sa sariling lumuhod sa sahig para silipin ang mukha niya. The pain ate me as I was looking at his face. There are dark circles under his eyes at bagsak na ang katawan niya. Magulo at mahaba na ng ilang pulgada buhok niya and also, he grew his facial hair. Nang magmulat ang mata niya at nagsalubong ang mata namin, ay mabilis akong napaiwas at hinawi ko ang luha na nangungulit sa paglabas sa aking mata. Ahu! Chlo, he called me at napatalon ako sa ginawa niyang paghawak sa braso ko. Willie! What are you doing here? Bumalik ka na sa unit mo. Hinawi ko ang kamay niya at mabilis na tumayo at inayos ang sarili ko. Makikipag-usap ka na ba sa akin? He asked me hopefully at inabot niya ang kamay kong muli pero iwinaksi ko lang iyon. Liv, bumalik ka na sa unit mo. Tumikim ako at umatras. Please. Umiling ako at napatungo siya at hindi pa man siya nakakapagsalita ay mabilis na akong naglakad palayo sa kanya. Tulala ako nang makarating ako sa bahay namin. Tahimik at wala akong naririnig na kung ano. Nag-angat ako ng tingin sa Teresa at hindi ko nakita si Papa roon kaya dire-diretsong naglakad ako kung saan. Dinala ako ng paa ko sa garden na madalas puntahan ng mga magulang ko pero kaagad akong natulos sa kinatatayuan nang makita ang isang babaeng matagal kong hindi nakita. The last woman want to see right now. Chlo. Nanlaki ang mata niya nang makita ako at kaagad na napatayo sa bench na inuupuan. Sumikip ang dibdib ko at namuo ang sakit at galit sa puso ko kaya humakbang ako paatras para umiwas pero mabilis siyang nakatakbo palapit sa akin. Chlo! Nag-aalangan niyang sabi at inabot ako pero lumayo ako kagaya ng ginawa ko kanina. Did you saw Papa? Malamig kong sabi at inilibot ang tingin ko sa paligid. And nasa library. She answered. Walang emosyon ko siyang tinignan at tumalikod para umalis pero pinigilan niya ang braso ko. Chlo, sandali lang. Pigil niya at humigpit ang hawak niya sa braso ko. Sorry. She mumbled at kumuyom ang kamay ko sa sinabi niya. Naguluhan ako. She started. Hindi ko sinasadya, Chlo. Hindi ko ginusto. Hindi ko na siya pinatapos magsalita at kaagad na tumama ang palad ko sa pisngi niya. She gasped at nakita ko ang pamumula ng pisngi niya. Napaiyak siya sa ginawa ko at napahawak sa pisngi niya. I've trusted you. Nanginginig na sabi ko at nalaglag na ang luha sa mga mata ko. Pinagkatiwalaan kita kasi kapatid kita. I know you won't do anything that can break us pero anong ginawa mo? Kumuyom ang kamay ko sa bag na hawak ko at tumungo habang humihikbi. Sorry, Chlo. Sorry.
Humahagulgol niyang sabi sa akin. Bakit si Cedric pa? Bakit kailangan kayo pa? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Wala ba akong karapatang malaman, ha? Sinalubong ko ang namumula niyang mata at napaiyak pang lalo. Ang kirot sa dibdib ko ay mas bumigat dahil sa ang kapatid ko ang nasa harapan ko. Ang pinakamamahal kong kapatid. Envy sidekick, VP partner, VP other half, but she chose to break me. Sa lahat ng tao ay siya ang hindi ko kailanman na maiisip na dahilan upang masaktan ako ng ganito. Kasi pinagkatiwalaan ko siya ng buong puso. Pinagkatiwalaan ko silang dalawa. Wala ba akong karapatan? Ha? 8? Matigas kong sabi sa kanya. Sorry. Sasabihin namin sa'yo pero alam naming masasaktan ka kayagi. Hindi namin nagawa. Do you think not telling me that will help either? Mapait kong sabi. Wala kaming relasyon ngayon, Flo. Makinig ka. Matagal na kaming tapos. Pero magkasama kayo. Gusto kong matawa sa naisip at maiyak sa sakit. The last thing I want to do now is to believe their lies. I still remember it clearly, the way he told his friend everything. Flo, makinig ka muna. Umiling ako sa sinabi niya at hindi na siya nakapagsalita ng talikuran ko siya at patakbo akong pumunta papasok sa loob ng bahay. Chloe, let's go. Mumiti ako kay Nicholas bago tumayo at kinuha ang pouch ko na nasa lamesa. Alright. Kumapit ako nang inilahad niya ang braso niya at sabay kaming lumabas para kumain. Nang sumapit ang gabi ay kaagad akong niyaya ni Nick na magkape sa labas at syempre ay pumayag ako. Nararamdaman ko na rin kasi ang pagkalam ng sikmura ko at pagwawala ng dragon roon. Dapat kumain talaga ako ng lunch. What do you want, Chloe? Anang kababata sa akin. Coffee lang saka chocolate cake. Mahinang sagot ko habang pinapasadahang tingin ang menu. Napapangiwi ako habang nakatakip sa mukha ko ang menu. Pa-prim and proper pa ako eh. Dapat pala sa isang restaurant o fast food chain ko na lang siya niyaya. Sobrang gutom na talaga ako. Sigurado kang ito lang ang gusto mo? Tanong ni Nick sa akin at kaagad naman akong tumango at kemeng ngumiti. Naman, diet ako eh. I smiled softly at ninisyan niya ako pabalik. He smiled cheekily at pumahalumbaba sa harapan ko. You're getting more and more beautiful each passing day. Natigil at kaagad na nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya. Ha? Wala sa sariling tanong ko. He chuckled softly at nagulat ako sa ginawa niyang pag-abot sa kamay ko sa lamesa. Sabi ko, mas gumaganda ka kada araw na lumilipas. He said at maliit akong umiti at tumikim. Salamat, tumango siya at maya-maya ay dumating na ang pagkain namin. We ate in silence at first pero noong kinalaunan ay nagbukas siya ng topic tungkol sa pag-aayos nila sa renovation ng hotel namin. He said it was going smoothly, na wala naman na problema at sa madaling panahon ay matatapos na rin ito. Chloe, I'll just go to the restroom. Maya-maya ay sinabi niya. Tumango naman ako pagkatapos at pinagtuunan ng pansin ko ang cake na nasa harapan ko. Maybe I should buy cheesecake. Papapakin ko na lang sa bahay. Anak, mag-iingat ka doon, ha? Kumain ka ng madami. Umiiyak na sabi ng mama ko. Natawa ako sa sinabi niya pero pinaiyak ako ng kalungkutan na nararamdaman ko. Opo, ma. Mag-iingat din po kayo. Niyakap ko siya at nag-iiyak siya sa balikat ko habang nakakapit sa damit ko. Basta, tatawag ka sa amin ng papa mo, anak ha. Tumango ako ng paulit-ulit at pinunasan ang luha ko. Niyakap ko rin ng mahigpit ang papa ko at nagpaalam sa kanya at nang humiwalay ako ay napabaling ako sa kapatid ko na tahimik lang at nakatungo. I can see that she was crying because of her shoulders shaking. Bungad ko at kaagad siyang nag-angat ng tingin. Namumula ang mata niya at namamasa ang pisngi niya. Chloe. She stuttered upon saying the name. Please took care of our parents, sa halip ay sabi ko bago tipid ng umiti at tumango. Hindi na siya nakapagsalita ng talikuran ko siya at hinila ang maleta ko palayo. Living feels weird and scary, I'm going to a new place without knowing anyone.
Kinakabahan ako pero nararamdaman ko na ang excitement sa bagong buhay ko na ito. I need to have fun and distract myself bago ko pa makasanayan ang makaramdam ng sakit. Slow. Wait. Nawala sa utak ko ang mga naiisip ng may sumigaw at sa biglaang paghaltak ng kamay ko. Dahilan para bumagsak ang maleta ko at sumubsob ako sa dibdib ng kung sino. Ese. Don't leave me, naipikit ko ang mga mata nang marinig ko ang boses niya. Hindi ako nagsalita at nagsihulugan na naman ang mga luha na akala ko'y titigil na sa wakas. Please, Chloe. Wag mo akong iwan. He sobbed at in my shoulder at humigpit ang yakap nito sa baywang ko. Magbabago ako, I promise I will tell you everything from now on. Hindi gumalaw ang kamay ko at tahimik lang ako sa pag-iyak sa dibdib niya. His scent, this is the last time that I would smell this. His face, this is the last time I can see it this close again. Gagawin ko ang lahat. He whispered and I felt his lips at the side of his head. Wag ka lang umalis. I wanted to tease out loud and shout at him. Gusto kong ipamukha muling sa kanya ang lahat ng kagaguhan niya pero walang boses ang lumalabas sa bibig ko. But instead, I pushed him away slowly at nakita ko ang pagkabigo na unti-unting pumapatay sa mumunting pag-asa sa mga mata niya. Chloe. He blinked and another bunch of tears fell. I love you. His chest went up and down at nang makita ko ang pagsuko sa mga mata niya, ay wala sa sariling naglakad ako palapit sa kanya at sinapo ang mukha niya. As brought his face near me and captured his lips for the very last time. He was stunned for a short period of time pero naramdaman ko ang unti-unti niyang pagsagot sa halik ko at ang kamay niya na unti-unting humahawak sa pisngi ko. Naglapit pang lalo ang mga mukha namin at naramdaman ko na ang pagkakabasa ng pisngi niya. Mahal kita. He whispered against in my lips and with a sigh, pulled away from him. I shook my head as I was looking at him, a sad smile was engraved on my lips. I loved you too. I said with the utmost sincerity. Lumayo ako at inayos ang mga dala ko kahit na nanlalabo na ang mga mata ko sa luha. Chloe, he called me again and tried reaching me pero naglakad ako palayo sa kanya. But you're too poison to me. I said and shook my head. I'm sorry. I whispered and his last image on his head is crying while kneeling at the airport lobby, begging me to stay but can't and I won't. Here's your order, ma'am. The cashier smiled sweetly and I immediately get the box of cake that I bought before heading back to our table. I stopped from giving tracks when I saw unfamiliar things on our table. Lumapit ako roon at inilapag ang box sa tabi. Pinagmasdan ko ang panibagong kape at ang isang tangkay ng pulang rosas na nakapatong sa lamesa. Waiter, called the waiter near me. Yes, ma'am? He asked me kindly and smiled. Nilingon kong muli ang mga bagay sa lamesa ko bago siya binalingan. Didn't order any of these. Tinuro ko ang kape at ang rosas. Oh, I'm sorry ma'am but these are for you. Nangunot ang noo ko at nagtatakang umiling sa kanya. This isn't for me, I think you're mistaken. Are you Chloe, ma'am? How did he know the name? Yes, Gavile. I asked him. Then these are really for you, he smiled and handed me the rose at the table with a tag and my name on it. Iniwan niya ako roong nagtataka at nawiwerduhang nakatulala sa kape at sa pulang rosas na naroon. Hinawakan ko ang tag na naroon at pangalan ko nga ang nakasulat. Halos matawa pa ako nang makitang pangit ang pagkakasulat ng pangalan ko, pero napagaan naman nito ang puso. Kanino galing ito? Inilibot ko ang paningin pero wala naman akong makitang kahit sinong kahina-hinala. Nang balingan ko naman ang kape ay napangisi ako sa art na nasa taas nito. It was a smiling face of a girl in glasses. Nagkibit balikat na lang ako at saktong bumalik si Nicholas at mabilis na naupo sa harapan ko. Should we go? I nodded and took a last glance at the coffee before standing. Kinuha ko pa ang box ng cake at ang rosas bago tumayo pero bumalik din ako nang may naisip. Kinuha ko ang tissue paper na nasa gilid and ang ballpen ko bago nagsulat ng thank you. At iniwan ko ito katabi ng kape.
As I was riding at the car, hindi ko naiwasang mapatingin pabalik sa cafe, at yun na lang ang gulat ko nang makakita ng isang lalaking nakatayo sa pwesto namin kanina at kinukuha ang tissue na sinulatan ko.